Carmina's POV. Pagkatapos makausap si Tita Arabella, kaagad ako ng lakad palapit kina Julian. Wala na yatang katapusan ng pag-iyak nito habang pinapayuhan nila Grandma at Grandpa. Natawagan mo na ba ang Tita Juliana mo? Kaagad na bungad na tanong ni Grandpa Malik sa akin. Kaagad naman akong tumango. Po, tinawagan niyo po si Mami? Sagot naman ni Julian, baka sa mukha nitong pagtutol. Karapatan nilang malaman ang sitwasyon mo ngayon, Julian. Bakit ka ba naglihim sa kanila? Bakit kailangan mo pang magtiis sa mga kamay ni Demetrio? Ako nang sumagot. Sa pagkakataon na to, manghihimasok na kami. Sa sobrang pagmamahal nito kay Demetrio, hindi na makakapag-isip ng maayos, which is, hindi naman siya ganito dati. Grandma, Grandpa, ako na pong bahala kay Julian. Magpahinga na po muna kayo. Nakangiti kong baling kay Grandpa Frida at Grandpa Clarence. Ganun ba? Abat sige, padadalan ko na lang kayo na merienda dito. Basta Julian, tandaan mong sinabi ko. Huwag mong ipagpilitan ang sarili mo sa lalaking hindi karapat-dapat mahalin. Hindi nakakahiyang magiging single parent. Wika ni Grandma bago nila kami tuluyang iniwan. Nagtataka namang napasunod ang tingin ko sa kanila. Sa bagay, tama naman talagang sinabi ni Grandma. Bakit pa kailangan ipagpilitan na mabuong isang relasyon kung may third party nang involved? Heist, ano na, iiyak ka na lang ba dyan? Julian naman cheer up. Hindi pa katapusan ng mundo. Baling ko kay Julian nang tuluyan ng makapasok ng villa si Grandma at Grandpa. Sa totoo lang, nakakaramdam na ako ng inis dito. Hindi pa ba ito sawa sa kakaiyak? Kailan ba siya titigil kapag tuluyan na siyang ma-dehydrate dahil naubusan na siya ng tubig sa katawan? Hindi mo lang alam kung gaano kasakit ito. Mahal ko si Demetrio. Mahal na mahal. Sagot nito habang lumuluha. Oo, alam ko yan. Hindi ka naman magtitiis sa toxic niyong relasyon kung hindi mo siya mahal, diba? Pero ang tanong, mahal ka ba niya? Julian naman, tulungan mo sarili mo na kalimutan siya. Niloko ka niya, hindi siya karapat-dapat sa pagmamahal mo. Sagot ko. Bahala siya kung sasama ang loob niya sa mga sasabihin ko ngayon. Ang gusto ko lang naman magising siya sa katotohanan. Nakakasawa ng pakinggan ng iyak niya. May iba na siya. Siguro nga hindi niya ako mahal. Or hindi niya ako minahal. Malungkot na sagot nito. Paulit-ulit? Heist, nasa na ba ang dating Julian? Bakit biglang nawala ito sa direksyon? Oo nga, yun ang sinabi ko sa'yo kanina. Julian naman, matagal ka nang nagluksa sa pagmamahal na yan para sa kanya. Nawalan ka pa nga ng anak dahil din yun sa kanya. Move on din kung may time, sagot ko. Natigilan to, seryoso kung tinitigan sa mga mata bago nagsalita. Nasasabi mo lang yan ngayon dahil hindi mo naranasan ang nararanasan ko ngayon. Mahirap mag-move on, lalo na't ikinasal kami. Sobrang sakit sa kalooban, sagot nito. Marahan akong umiling. Oo, hindi ko pa nararanasan ang nararanasan niya ngayon. Pero kung sa akin mangyari yun, hindi ako tutulad sa kanya na basta nalang iiyak sa isang tabi. Ipaglalaban ko kung anong karapatan ko. Siguro nga magkaiba kami ng pananaw sa buhay. At hindi ko masisisi si Julian kung hanggang ngayon umaasa pa rin siyang babalikan siya ni Demetrio. Fine, hindi ko pa nga nararanasan ang nararanasan mo ngayon. Pero tama na ba, basta ka nalang umiyak dyan samantalang ang asawa mo nagpapakasarap sa kandungan ng ibang babae? Julian naman, wake up, lumaban ka. Legal wife ka, diba? Ipakita mo sa kanila kung sino ka. Sagot ko naman. Hinawakan ko pa to sa kamay para lang maramdaman niyang presensya ko. Natigilan to. Huminto din sa pag-iyak at tumidik sa akin. Hindi din ito nakasagot. Hindi ka dating ganyan, matalino ka. Mas matapang ka pa nga sa akin Pero bakit ka nagkakaganyan sa isang walang kwentang lalaki? Huwag mo sayangin ang luha mo sa lintik na Demetrio na yun. Hindi ikaw nawalan ko, hindi siya. Seryoso kumuling wika. Umaasa ako na sana naman hipuin ang puso niya ng kanyang Anghel de la Guardia at makinig sa akin. Miss na miss ko ng dating Julian. Miss na miss ko na magiging masayahin ito. Hindi ako papayag na lamunin siya ng kalungkutan habang buhay. Carmina, sabihin mo sa akin anong pwede kong gawin para makalimutan siya. Pakaramdam ko mababaliw ako sa sobrang sakit na nararamdaman ng puso ko. Sagot nito. Sa wakas, tumigil din sa pag-iyak, nakuha ko atang buo niyang atensyon. Di gumanti ka? Nasa sayong lahat ng capacity para makaganti.
Nasa sayong anak niyo at nasa likod mo ang buong Velasco clan. Tsak nasusuportahan ka ng lahat sa mga bagay na gusto mong gawin. Nakangiti kong sagot. Natigilan naman to. Napatingin sa malayo at parang bang nahulog sa malalim na pag-iisip. Naiintindihan kita sa sitwasyon mo ngayon. Pero Julian, may anak ka. Kailangan ka niya. Kailangan mo magpakatatag para sa kanya. Wala na nga siyang daddy, pati ikaw mawawala pa, di ba? Hindi mo malang ba naisip na siyang mas kawawa sa laban na to? Muling tanong ko. Napakurap pa to ng makailang ulit bago blankong mukha na tumitig sa akin. Paano ko ulit mag-uumpisa? Hindi na ako katulad ng dating Carmina. Mahirap nang ibalik ang dating Julian. Masyado na ako nasaktan at pakiramdam ko hindi ko nakilalang sarili ko. Sagot nito. Hindi ko mapigilan ang mapabuntong hininga. Much better, dapat mo nang kalimutan ng dating ikaw. Yung hindi basta-bastang maluloko. Yung Julian na mas matatag at matapang. Nakangiti kong sagot. Hindi ko alam, hindi ko yata kaya. Malungkot na sagot nito at muling tumitig sa kawalan. Ngani-nganing kaltukan ko naman ito para maalog ng konting utak at magising sa katotohanan. Wala na, naubos na yata lahat ng baon kong payo sa kanya. Pero mukhang waipik. Pabalik-balik lang kami. Ang ending ng usapan na to ay ang pagmamahal niya sa Demetrio na yun. Na masakit ang ginawang panloloko sa kanya at hindi niya kayang kalimutan si Demetrio. Carmina, pagod na ako. Gusto ko na muna magpahinga. Maya-may huwi ka nito. Kaagad naman akong tumango. Mabuti pa nga sigurong magpahinga na muna siya para malinawan ang pag-iisip niya. Ganun ba? Well, okay. Mas mabuti pa nga. Para naman makapag-relax ka, sasamahan na lang kita sa kwarto mo. Sagot ko sa kanya't nagpatiunan na maglakad. Kaagad naman itong sumunod sa akin. Pasensya ka na ha? Naistorbo ko patuloy kayo ni Peter. Hayaan mo, ito nang last. Magiging maayos din ang lahat. Maya-may uwi ka nito. Hindi ko naman maiwasan ang muling mapangiti. Ito nang last, so ibig sabihin nito tanggap niya na hindi talaga sila ni Demetrio para sa isa't isa? Haist, mabuti naman kung ganun. Nasaan nga pala si Baby Russell? Gusto ko muna siyang makita. Feeling ko napabayaan ko ng baby kong yun. Maya-may uwi ka nito. Kaagad ko naman tong nilingon. Nasa isa sa mga kwarto, kasama niya si Manang. Pwede natin siyang daanan ngayon. Gusto mo ba siyang itabi sa pagtulog mo? Masuyo kong sagot sa kanya, kaagad namang lumarawan ang malungkot na ngiti sa labi nito. No, mas magandang masanay siya na hindi ako katabi niya sa pagtulog. Gusto ko lang siyang makita ngayon. Sagot naman ito, kaagad naman akong tumango. Mabilis kaming nakaakyat, dumiretso kami sa kwarto kung saan nagpapahinga si Baby Russell at si Manang. Naabutan namin tulog si Baby. Kaya naman hinalikan lang ito sa noo ni Julian at kaagad na din kaming lumabas ng kwartong iyon. At dumiretso sa isa pang kwarto kung saan pwede siyang magpahinga. Gusto mo bang samahan kita dito? Tanong ko pa sa kanya na makaupo na ito ng kama. Kaagad naman itong umiling. Ayos lang ako Carmina, mas gusto kong mapag-isa. Hayaan mo na muna ako. Sagot nito at pilit pang umiti sa akin. Wala naman akong nagawa kung hindi tumango na lang. Okay, fine. Babalikan na lang kita mamaya kapag oras na ng pagkain ng dinner. Matulog ka na muna, Julian. Ang laki na ng eyebags mo, oh. Huwag mo siyang isipin. Oo, masakit pero kailangan mong tanggapin. Wika ko. Tango lang naman ang naging sagot nito at nahiga na ng kama. Umikit pa ito kaya hindi ko maiwasang mapabuntong hininga at naglakad pa tungo sa pintuan para iwan na muna to. Carmina, thank you ha. Thank you sa pagdamay sa akin. Naudlot pa ako sa tuluyan kong paglabas nung muli itong nagsalita. Sa pagkakataon na ito, nakatitig na sa akin ang malamlam nitong mga mata. Ano ka ba? Ayos lang. Magpinsan tayo't walang ibang magdadamayan kung hindi tayong dalawa lang. Sagot ko naman. Tumango naman ito't muling pumikit. Wala na akong nagawa pa kung hindi tuluyan ang lumabas ng kwarto. Hahayaan ko na muna siya. Mamaya ko na lang siya ulit kakausapin at babalik na muna ako sa kwarto namin ni Peter para makapagpahinga. O iha, nagpapahinga na ba si Julian? Nasa tapat na ako ng pintuan ng kwarto, niinuko pa namin ni Peter nang marinig ko na may nagsalita mula sa likuran ko. Si Grandmama Frida. Opo, Grandmama, gusto niya daw po munang magpahinga? Sagot ko naman. Mabuti naman kung ganun. Ay, kawawang bata. Matagal na pala siyang pinapahirapan ni Demetrio na yon. Ni hindi man lang natin nalaman, sagot nito. Oo nga po eh, hayaan niyo po Grandma.
Matapang po si Julian at kayang-kaya niya pumalagpasan to. Sagot ko naman. Sana nga iha, sobrang sakit sa kalooban na nakikita ko siyang ganyan. Huwag kang mag-alala, may dadating bukas na psychiatrist, nirekomenda ni Mama Celeste mo. Kailangan ni Julian yon para sa kanyang mental condition, para may makatulong sa kanya upang matanggap kung ano nang pinagdadaanan niya ngayon. Sagot naman ni Grandma. Alam na po ba to ni Uncle Clarence, Grandmama? Best friend niyan Dimitrio na yun at dapat na nabigyan niya ng leksyon. Hindi po pwedeng ganun-ganun na lang. Sinaktan niya si Julian at hindi ako papayag na hindi tayo makaganti sa kanya. Sagot ko naman. Alam na ng uncle mo, kausap siya ngayon ng grandpapa mo. O siya, sige, magpahinga ka na din muna. Ipapatawag na lang kita kapag kakain na ng dinner. Wika ni Grandma sa akin. Nakangiti naman akong tumango. Thank you po Grandma, see you later na lang po. Nakangiti ko pang wika at lumapit muna dito para humalik sa pisngi. Sa sobrang dami nang nangyari kanina, nakalimutan ko palang humalik dito pagkadating namin. Hindi na kasi kumuwala si Julian sa pagkakayakap dito kanina, kaya hindi ako nagkaroon ng chance. Pagkapasok ko ng kwarto, naabutan ko pa si Peter na mahimbing na natutulog. Hindi ko maiwasan na makaramdam ng awa dito, mukhang pagod na pagod talaga siya at ayaw ko na siyang istorbohin. Kaya naman dahan-dahan ako naglakad patungong banyo para maglinis muna ng katawan bago mahiga sa tabi niya. Pakiramdam ko nang lalagkit ng katawan ko. Ngayon ko lang din naramdaman ng pagod ko. Kailangan ko ding magpahinga habang nagpapahinga si Julian. Balak kong bumalik agad ng Manila pagkadating nila Tita Arabella. Kaya na nilang asikasuhin si Julian. Hindi din kasi pwedeng umabsent sa school. Malapit naman ang sem break kaya konting tiis na lang. Pagkatapos kong maglinis ng katawan, kaagad ako nahiga sa tabi ni Peter. Nagising pa nga yata ito't kinabig ako ng yakap. Hinayaan ko na lang siya at hindi na din ako nagsalita. Gusto kong sulitin ang oras na makapagpahinga muna kasama to. Hindi ko alam kung ilang oras na ako nakaidlip. Pero naalimpungatan ako sa malakas na katok sa pintuan. Naramdaman ko pang pagbangon ni Peter, kaya naman kahit antok na antok pa. Wala akong choice kundi ang dilat ang aking mga mata. Ma'am, sir, pasensya na po. Pero pinapatawag po kayo nila Madang Frida at Senyor Malik. Si Ma'am Julian po kasi tarantang wika ng isa sa mga kasambahay ng villa. Biglang sumigi ng kaba sa puso ko at wala sa sarili na pabangon ako at halos takbuhin kong kwarto kung saan iniwan ko kanina si Julian para magpahinga. Narinig ko pa ang tanong ni Peter sa kasambahay ko anong nangyari pero hindi ko na binigyan pa ng pansin. Mabilis ako nakarating sa kwarto ni Julian at para lang magulantang dahil naabutan ko si Grandma Frida na yakap-yakap niyang walang malin na katawan ni Julian. May nagkalat na dugo sa kama nito kaya kaagad akong naluha. Para akong biglang nawalan ng lakas. Hindi ako makapaniwala na magagawang saktan ni Julian ang sarili niya. Hindi siya ganito. Ni sa hinagap, hindi ko akalain na magagawa niyang saktan ng sarili niya. Dahil lang sa walang kwentang lalaki. Hindi siya nakinig sa mga payo namin. Tuluyan na siya nagpatalo sa lungkot na nararamdaman ng puso niya. Nanginginig ang tuhod ko na naglakad palapit dito kasabay ng pagtulo ng luha sa aking mga mata. Pakiramdam ko, biglang nalaki ang ulo ko habang pinagmamasdan ang walang malin na katawan ni Julian na halos kandungin na ni Grandma Frida. Hindi nakaligtas sa paningin ko ang sugat na nasa pulso nito na patuloy sa pagdurugo. Kung ganoon, naglaslas siya. Gusto niyang kitlin ang sarili niyang buhay dahil lang sa walang kwentang Dimitrio na yun. Hindi ko maiwasan na maluha. Pinaghalong takot at pag-aalalang kagad na naramdaman ng puso ko. Hindi ako makapaniwalang magawang sakta ni Julian ang sarili niya. Julian, why? Mahina akong bigkas kasabay na pagtulo ng luha sa aking mga mata. Ngayon ko lang lalong na-realize ang hirap na pinagdaanan nito ngayon. Kaagad kong hinawakan ang baraso nito na may laslas. Kaagad ako naghahagilap ng tela at binalutan yun. Para kahit papaano, maampat man ang pagdurugo ng sugat nito. Kailangan natin siyang madala sa ospital ngayon din. Bilisan yung kilos. Ihanda ang kotse. Halos pasigaw naman na wika ni Grandma Frida. Kita ako matinding pag-aalala sa mukha habang makailang ulit na tinatapik ang pisngi ni Julian. Pilit niya tong ginigising. Bubuhatin ko na po siya. Ako na din po magdadrive. Hindi tayo pwede magsayang ng oras. Kagad na sabat ni Peter. Hindi ko na namalayan pang pagpasok nito dito sa loob ng kwarto. Mabilis nitong binuhat si Julian at patakbong lumabas ng kwarto. Wala sa sariling kaagad ako napasunod dito.
Pagdating ng kotse, kaagad ako nagboluntaryo na ako ng kumandong at umalalay kay Julian. Mabilis namang nagsipagsakayan ang nag-aalala sila grandma at grandpa. Hindi ko naman maialis ang tingin ko sa mukha ni Julian. Lihim ako nagdarasal na sana malagpasan niyang pagsubok na to. Hindi ko akalain na ganito ito karupok. Hindi ko akalain na sa kabila ng mga payo na narinig niya kanina. Hindi lang galing sa akin kundi galing na din kina grandma at grandpa. Nagawa pa rin itong magpakamatay. Gusto ko umiyak, gusto ko sumigaw. Anong ginawa ni Demetrio sa pinsan ko? Maayos na pinagkatiwala sa kanya si Julian ng buong pamilya. Pero bakit nagawa niya yung lokohin? Gaano ba siya kawalang kwentang lalaki? Julian, please lumaban ka. Malapit na tayo sa ospital. Kailangan mong kayanin ang lahat. Huwag kang madaya. Kailangan ka namin. May anak ka na dapat mong panggabayan hanggang sa kanyang paglaki. Hindi ko maiwasang sambit kasabay ng sunod-sunod na pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi na iba sa akin si Julian. Simula na nagkaisip ako, siya na palagi kong nakakasama. Siya ang kalaro ko at siya ang kabiruan ko. Palibhasa solong anak na babae ito ni Tita Juliana. Kaya naman sobrang lapit nito sa akin to the point na imbis na tawagin ko itong ate dahil mas matanda ito sa akin. Pero first name basis na lang dahil para na din kaming matalik na magkaibigan. Ang daya mo naman eh. Bakit ba hindi ka nakinig sa akin kanina? Sabi ko naman sa'yo, nasa likod mo kaming lahat. Kung gusto mong gumanti kay Demetrio eh. Bakit mo to nagawa sa sarili mo, Julian? Umiiyak kong sambit. Walang kasing sakit na ang taong palagi mong kasama mula bata pa kayo. Nandito sa ganitong sitwasyon. Ang taong masayahin ay sa isang iglap makikita mo sa ganitong sitwasyon. Kung alam ko lang na gagawin mo to, nag-insist na lang sana ako na samahan ka. Hindi na lang sana kita iniwan kanina. Kaya pala gusto mo mapag-isa eh. May bala ka na palang masama sa sarili mo. Muling bigkas ko. Hindi ko talaga matatanggap kung may masamang mangyari dito. Mabilis ang sumunod na nangyari. Namalayan ko na lang na huminto ng sasakyan sa harap ng ospital. Kaagad naman lumapit sa amin ang ilang medical staff at mabilis ang kilos na tinransfer nila si Julian sa stretcher. Mabilis ang pagkilos ng lahat at walang gustong magsayang ng oras. Mabilis na naipasok ng emergency room si Julian. Tahimik lang kaming nakabantay sa labas habang hinihintay ang paglabas ng doktor. Hey, relax lang. Everything will be okay. Narinig ko pang sambit ni Peter sa akin. Para naman ako nauupos na kandila na napasandal dito. May kasalanan din ba ako? Dapat talaga hindi ko na siya iniwan kanina eh. Dapat talaga sinamahan ko na lang siya sa kwarto kahit na ipagtabuyan niya ako. Hindi niya sana naisip na magpakamatay. Mahina akong bigkas. Sapat lang para marinig ni Peter ang katagang yun. No, baby please, huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na yan. Huwag mong sisihin ang sarili mo dahil pagbabalik-tarig-balik-tarin man ng mundo. Kasalanan lahat ni Demetrio to. Na-depress si Julian dahil sa pambababae niya. Seryosong sagot ni Peter. Hindi ko naman maiwasan na maikuyom ang aking kamao. Huwag na huwag magpapakita ang Demetrio na yun dahil mapapatay ko talaga siya. Demonyo siya sa lahat ng demonyo dahil sa ginawa niya kay Julian. Kaagad ako napatingin sa pintuan ng emergency room nang biglang bumukas yun. Mula doon, may lumabas na nakaputing lalaki at kung hindi ako nagkakamali, ito yung doktor na nag-assist kay Julian. Sino po dito ang pamilya ng pasyente? Kaagad na tanong na doktor. Apo ko siya, kamustang kalagayan niya? Dok, gawin yung lahat, may ligtas lang siya sa tiyak na kapahamakan. Handa ako magbayad ng kahit na magkano, masiguro lang ang kaligtasan ni Julian. Kaagad naman sagot ni Grandpa Malik. Napatitig tuloy sa kanya ang doktor, mukhang nakilala pa yata siya. Kilala sa business world si Grandpa kaya hindi nakapagtataka. Kung mamukhaan din siya ng doktor na to. Mr. Malik Velasco? Sambit pa nito, nagulat nga. Hindi marahil inaasahan ng doktor na may mapapadpad na mga Velasco sa ospital na to. Sa bagay, maliit na ospital lang ito at ito marahil ang pinakamalapit na ospital. Mula sa resort kaya dito kami napadpad. Opo, gagawin ko lahat para mailigtas ang apo nyo. Pero kailangan pong masalin ng dugo ang pasyente sa lalong madaling panahon. Masyadong maraming dugong nawala sa kanya. At kung hihintayin pa natin ang dugo, galing sa blood bank, baka hindi nakayanin ng pasyente. Sagot naman ng doktor. Kaagad naman akong sumabat. Type B positive si Julian. Magkapareho kami ng blood type. Willing po ako na mag-donate ng dugo sa kanya. Kahit na gaano kadami yun, basta mailigtas niyo lang po siya. Sagot ko naman.
Kaagad naman ako hinawakan ni Peter sa braso, wala sa sariling, napalingon ako dito. No, baka may iba pang paraan, hindi pwede. Baka hindi mo kayanin. Tutol naman ito, kaagad akong umiling. Peter, please! Buhay ni Julian na nakataya dito at lahat kaya kong gawin mailigtas lang siya sa kapahamakan. Don't worry, hindi ko ikakapahamak. Wala nang time para maghanap pa tayo ng ibang donor. Hindi ko matatanggap na may masamang mangyari kay Julian. Sagot ko naman. Unti-unti naman itong binitawan ang braso ko at binalingan ng doktor. Kung ganun, magbabantay ako. Gusto ko masiguradong kaligtasan mo, Carmina. Seryoso nitong sagot. Tumangon na lang ako para wala nang marami pang debate. Binalingan ko muna sila grandma at grandpa bago kami sumunod ni Peter sa doktor na nagpatiuna ng naglakad pabalik ng emergency room. Umaasa ako na sa pamamagitan ng dugo, muling madudugtungan ang buhay ni Julian. Peter's POV. Kailangan lang po magpahinga ni Mrs. para muling manumbalik ang dati niyang lakas. Kaagad na imporma ng doktor sa akin pagkatapos nitong makuna ng dugo si Carmina. Nagpasya na din akong kumuha ng private room para dito upang makapagpahinga na muna siya ng maayos. Nagrereklamo kasi ito kanina na nahihilo daw na siyang labis kung pinag-aalala. Kung pwede nga lang na ako na lang ang nagpakuha ng dugo para hindi na ito mahirapan kaya lang hindi ganun kadali ang lahat. Si Carmina lang talagang pwede dahil magkapareho sila ng blood type ni Julian. Hindi talaga ako pabor sa pagdodonate ng blood ni Carmina. Nag-aalala ko dahil kahapon pa ito walang maayos na pahinga. Puyat din ito dagdagan pa ng sakit sa katawan. Na naranasan ito mula sa akin dahil sa aming pagtatalik. Ang gusto ko lang naman sana mangyari pagkatapos itong angkinin ay uwi sa bahay at pagsilbihan ito hanggat sa umayos ang kanyang kalagayan. Hindi ko naman akalain na sasabay pang problema ni Julian at Demetrio. Humanda ang Demetrio na yon, itatakwil ko na talaga siya bilang kaibigan. Pati kaming dalawa ni Carmina nananahimik, nadadamay pa sa kabalustagan niya eh. Ano pa bang nagustuhan niya sa karil na yon, makailang ulit na siyang niloko. Natigil lang ako sa pagmumuni-muni na mapansin kong paggalaw ni Carmina. Nakatulog kasi ito pagkatapos ko na ng dugo. Kagad ko tong dinaluhan at hinaplos ang medyo maputla nitong pisngi. Epekto yata sa daming dugo na nawala sa kanya. Peter, nahihilo talaga ako eh. I need water, nauuhaw ako. Narinig kong sambit nito. Water? Okay, kaya mo na bang maupo para makainom ka na ng maayos? Malambing kong tanong sa kanya. Inadjust kong hospital bed nito para makasandal siya ng maayos. Mas maganda siguro na ganitong position niya, lalo na't nahihilo pa rin siya ngayon. Inabot kong tubig sa gilid lang ng higaan nito at tinulungan ko itong makainom. Nagpadala ng iba't ibang klaseng juice sila grandma at grandpa kanina sa kanilang mga kasambahay. Habang kinukunan ng dugo si Carmina kanina, yun daw kasi ang kailangan ni Carmina para manumbalik kaagad ang kanyang lakas. Of course, hindi naman din papayag ang mga Velasco na may masamang mangyari sa isa sa kanilang mga apo. Kung may choice lang din siguro kanina, hindi din siguro sila papayag na si Carmina magpapa-extract ng dugo para ibigay sa pinsan. Kamusta nga pala si Julian? Ayos na ba siya? Tanong pa nito. Napaka maalalahanin talaga ng pinsan ni Carmina. Nahihirapan na nga siya si Julian pa rin ang kanyang inaalala. Sinasalina na siya ng dugo ngayon. Don't worry, magiging maayos din ang kalagayan niya. Ang kailangan mo ngayon ay magpahinga para manumbalik ang lakas mo. Sagot ko naman sa kanya habang pinipisil ang isa nitong palad. Wala na nga talaga siguro kung pwedeng ibang gawin kung hindi tulog na muna ang pagkahilo ko. Pasensya ka na Peter ha, imbis na ikaw inaasikaso ko ngayon. Heto ako iniisip ang kalagayan ni Julian, sagot naman ito. Hindi ko naman maiwasan na mapangiti, hindi ko naman iniisip ang tungkol sa bagay na to. Proud nga ako sa kanya dahil nakita ko kung gaano siya kabait sa pamilya niya. Karapat dapat lang talagang mahalin ng isang Carmina Velasco. Napakabusilak ng puso nito. Nung unang kilala ko dito, panalo to sa pagiging maldita. Lagi din ako nitong binabara. Kesyo playboy daw ako at may sex scandal. Ayaw niya daw sa isang lalaking katulad ko. Pero tignan mo naman ngayon, ang galing talagang maglaro ng tadhana. Imagine mo yun, ang babaeng pangarap ko lang noon, asawa ko na ngayon. Natupad din ang ilang taon kong pangarap. Pinainom ko na muna to ng juice at pagkatapos lang ng ilang minuto, muli kong inadjust ang higaan nito pahiga. Kapag bumuti-buti na talagang kalagayan nito, yayayain ko na muna to umuwi ng resort para mas lalo siyang makapagpahinga. Iba pa rin ang atmosfera kapag nasa labas ng hospital.
Papayag naman siguro to dahil darating na din naman ang mga magulang ni Julian. Pati na din ang iba pang mga Velasco family. Pinagmasdan ko muna si Carmina at nang mapansin kong nahihimbing na ito sa pagtulog, hindi ko maiwasan na mapangiti. Umaasa ako na sana pagising nito. Nasa maayos na siyang sitwasyon. Ang gagawin ko ngayon, tatanungin kong doktor kung anong mas magandang pagkain na pwedeng ipakain dito para kagad ng makabawi. Halos hindi ko na maalis-alis ang pagkakatitig sa mukha ni Carmina nang maramdaman kong pag-vibrate ng cellphone sa bulsa ko. Kunot-noo ko yung kinuhat kagad na nagsalubong ang kilay ko. Nang mapansin ko si Dimitri yung tumatawag, yamot ko yung sinagot. Napatawag ka, malamig kong wika. Humakbang ako palayo sa higa ni Carmina dahil ayaw kong may istorbo to sa pagtulog. Alam kong labas na ako sa problema nila Dimitri at Julian. Pero kailangan ko pa rin manghimasok lalo na kung pati si Carmina ay apektado. Ngayon ko lang higit na mas napatunayan kung gaano niya kamahal ang pinsan niya. Bro, nilayasan na ako ni Julian. Nandito ako ngayon sa bahay namin at hindi ko naabutan ng mag-ina ko. Baka naman may alam ka, sabihin mo sa akin para mapuntahan ko mag-ina ko. Sagot naman ni Demetrio sa kabilang linya. Halata sa boses itong pagkataranta. Bakit ako tinawagan mo? Bakit hindi mo tawagan ng mga kamag-anak ng asawa mo? Silang masigit na nakakaalam kung nasa ng asawa mo ngayon. Yamot ko namang sagot sa kanya. Ilang saglit din itong hindi nakasagot, natatakot din sigurong gago. Na malaman ng pamilya ng asawa niya pinagagagawa niya. Hindi ako nagkulang sa'yo Demetrio sa pagpapaalala na tigilan mo ng kabaliwan mo kay Karil. Ngayon, pwede ka nang mamili kung sinong mas mahalaga sa'yo. Si Karil ba or ang asawa mo at anak mo? Mamili ka bro, hindi yung isa sa kanila pinapahirapan mo. Muli kong wika. Alam kong hindi din ako perpektong tao, pero ngayong may asawa na din ako, hindi ko tutularan si Demetrio. Magiging tapat ako kay Carmina habang buhay. May alam ka kung nasaan si Julian ngayon, di ba? For sure, nabanggit sa'yo ni Carmina. Muling wika nito. Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko bago ko to sinagot. Yes, alam ko kung nasaan si Julian. Nandito siya sa ospital dahil tinangka niyang kitlin ang buhay niya. Dahil sa kagaguhang ginawa mo. Walang paligoy-ligoy kong sagot. Bahala na siya kung tamaan man siya ng konsensya. Ang importante, malaman niya naging bunga sa ginawa niyang kawalang hiyaan sa asawa niya. Ano ang gagawin ni Demetrio ngayon napahamak si Julian dahil sa pananakit nito? Sa damdamin ng asawa, matanggap pa kaya si Demetrio ng pamilya Velasco? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.